Hello, my name is Reggie and welcome back to Jesus Christ Daily. Basahin po natin ang Romans chapter 6 verse 13. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Instead, give yourselves completely to God, for you were dead, but now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Dito po, sabi niya, do not let any part of your body become an instrument of evil. So, pwede palang gamitin ng kaaway ang ating pong katawan sa paggawa po ng kamalian o kasalanan. Sabi nga po ni Jesus, if your eyes causes you to sin, pluck it out. If your hands causes you to sin, cut it off. So, kung hindi rin maganda ang sasabihin ng iyong bibig, wag mo na lang sasabihin. Kung ang iyong mata, ang iyong kamay, ang iyong paa, ang iyong pag-iisip, ang iyong dila ang nagiging dahilan upang ikaw ay magkasala, kontrolin po natin ang mga parte ng ating pong katawan. Because our body is the temple of God. We should honor God in our body. Kapag lumapit ka sa apoy, ay masusunog ka. Lumayo tayo sa mga bagay na maaring makapahamak po sa atin. Sabi nga sa kanta, o tukso, layuan mo ako. Mali po yun. Dapat tayo po ang lalayo sa tukso. No? At sabi pa rito, instead, give yourselves completely to God. Ang pinaka-epektibong paraan po upang hindi ka na magkasala. Kung ayaw mong magkasala, if you want to honor God and to give glory to God and you want to really obey Him, at wag magkasala, you should completely surrender yourselves to God. Hindi yung, Lord, pag Sunday lang ako susunod sa'yo, no? Pero Mondays to Saturday, gagawin ko yung gusto ko. So, yung pong ibig sabihin, kapag completely surrender to God, araw-araw you surrender to God. You surrender yung kagaspangan ng yung pag-uugali, isurrender mo sa Diyos yun. Yung kawalan mo ng pasensya, isurrender mo sa Diyos. Yung unforgiveness mo, surrender mo sa Diyos. Yung bitterness mo, isurrender mo sa Diyos. Na kapag nakikita mo yung kaaway mo, yung parang gusto mong manakit, isurrender mo yun sa Panginoon. Ibig sabihin, not my will but your will be done. Take control over my life, over my thoughts, over my feelings. At kapag ginawa mo yun, kapatid, the Holy Spirit will guide you. And when you do that, you will walk according to the will of God because you are surrendering to the will of God in your life. No? And that is a daily decision. At sabi pa dyan, for you were dead but now you have a new life. Ang buhay na ito na binigay ng Diyos sa iyo is a second chance. Ang Panginoon binibigyan niya tayo ng second chance, third chance, fourth chance. Maraming beses na po tayong muntik nang namatay. Maraming beses na po na tinangka ng kaaway na wasakin ang iyong buhay. No, kung babalikan mo lang ang iyong buhay noon, dapat matagal na tayong patay. How do you use this life that God has given you? Bina-value mo ba ang mga second chances na ibinibigay ng Diyos sa iyo? Ngayong ibinigay ng Diyos ang isang pagkakataon upang makabangon kang muli, pagkakataon upang ikaw ay makapagsimulang muli, pagkakataon upang ikaw ay humingi ng tawad, pagkakataon upang ituwid ang iyong mga maling desisyon. Then, use this opportunity to glorify God, kapatid. Huwag mong itapon ang mga pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos sa iyo. You have a chance now to redeem yourself. God has given you a chance to right all the wrongs that you did. God is giving you the chance to forgive. God is giving you the chance to restore your family, to restore your health, to redeem yourself from your past mistakes, kapatid. Huwag mong itapon. Sa halip, i-value mo at patunayan mo sa kaaway na ang chance na ibinigay ng Diyos sa akin, I will value it. And from now on, I will make the right decisions. Dahil muntik na tayong nawasak ng ating pong mga maling desisyon sa ating pagiging agresibo at sa ating padalos-dalos na mga desisyon sa buhay.
You have a new chance, a new life, a new beginning. Ganun po kabuti ang Diyos sa atin. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Kapatid, nakita mo na kung ano ang naging resulta ng iyong mga maling desisyon. Nakita mo na ang resulta ng kasalanan. Nakita mo na ang resulta ng paglayo sa Diyos. Use your body as an instrument for the glory of God. Use your life as a testimony, as a tool, as an instrument for God to serve others, to love, to forgive, to encourage, to give hope, to strengthen others, to lift up those who are hopeless, at maging daan ka para maging pagpapala sa iba. And if you do that, kapatid, you are giving glory to God, and you will see the blessing of God overflow in your life. Dahil this is how you surrender your life, no? Not my will, but your will be done, sabi ng Panginoon. So yun lamang po. Sana po'y makasama ko po kayong muli sa ating susunod na Bible study. God bless po.